Tapakan natin ating magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Konting tiis lang po sa init ng panahon upang maayos po yung ating sound system. Total, ang worship naman entails sacrifice, di ba? Kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, ito ay may kaakibat na sakripisyo. Tayo po'y dadako sa susunod na bahagi ng ating gawain sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang nakaraan, kapatid, na pag-aaralan natin na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay Diyos sapagkat siya ay tinawag na anak ng tao. No? Itong titulo na ito ay ibinigay doon sa Messiah na ibibigay sa kanya lahat ng mga bagay, mapasa langit at mapasa lupa. Siya ang maghahari sa kanan ng Diyos. Siya ang maghahari bilang pinaka-pinuno ng lahat, the King of Kings and the Lord of Lords. At ito'y walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito'y nagpapatunay na siya nga ay Diyos. Okay? At ngayon kapatid, we're going to discuss the last part of the deity of Christ. So yung pangalawang topic ng ating curriculum of Christology, the deity of Christ o pagka-Diyos na ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ito yung pinamagatan kong higher than angels. No? Ito yung mas mataas kaysa sa mga anghel. Ito ang nagpapatunay kapatid na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay mas mataas kaysa sa mga anghel. We open a wrong slide. Higher than angels, yung pamagat. At ito yung napapatunay kapatid na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi lamang siya tao, hindi lamang siya nilalang, siya din ay Diyos na nagkatawang tao. At nung siya ay nasa kanyang katawang tao, siya pa rin ay nanatiling Diyos. No? Hindi siya nawalan ng pagka-Diyos, siya pa rin ay Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, ay hindi niya pwedeng ibaliwala ang kanyang pagka-Diyos. No? He will remain to be God whatever it is. Magulang man ang mundo, siya ay mananatiling Diyos. Kahit magkatawang tao pa siya, siya pa rin ay mananatiling Diyos. No? This is very important as we course through Christology. Ngayon kapatid, sa umaga na ito, pag-aaralan natin the part 3 of the deity of Christ o yung pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Kristo na ating pinamagatang higher than angels. No? This is a doctrine of Christology. We're still number 2 ang pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Kristo. Next Sunday naman, pag-aaralan natin ang pagkatao naman ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ngunit ngayong umaga nito, let's focus on the part 3 of the series ng pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. We're going to tap in sa libro na tinatawag nating Hebrews. Kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia, we're going to go now to the book of Hebrews. O sa Tagalog, yan yung nakalagay, mga taga-Hebreo. Okay? Very good. At isipin ba kaya? Una, tingnan muna natin yung hermeneutics ng book na yan. Sino ba ang author niya? Sino nagsulat niyan? Kanino niya ito sinusulat? At kailan niya ito sinulat? Una, hindi po natin alam kung sino nagsulat nito ng Book of Hebrews. Some say it's Paul, some say it's Barnabas, some say it's early Christian. No? Hindi natin alam kung sino. Sapagkat wala doon sa nilalaman ng aklat at ng panunulat ang kanyang pangalan. Usually kasi sasabihin ng manunulat ang kanyang pangalan, di ba? Sa mga aklat ni Pablo, sa mga aklat na isinulat ni Pablo, sinasabi niya yung kanyang pangalan. Ngunit sa Book of Hebrews, wala silang pangalan na nabanggit. So hindi natin alam kung sino yung nagsulat nito. Pero alam natin na siya ay Kristiyano. At alam natin kung kanino niya ito isinulat. Isinulat niya ito sa mga taga-Hebreo. Sino yung mga Hebrew? Sino yung mga Hebreo? Sila yung mga Hudyo.
Okay? Alam niyo po ba yung mga Hudyo or yung mga Jews sa Ingles? Yung mga Hudyo or yung mga Jews, sa madaling salita, sa lahi tinatawag natin mga Israelita. No? Itong mga Hudyo na ito ay mga Hudyong Kristiyano. Yung mga Hudyo na na-convert ng Christianity. Sila yung sinusulatan ng author ng Hebrews. Bakit nila sinusulatan yung mga Kristiyano na ito? Sapagkat itong mga Kristiyano na ito ay nabubuhay sa panahong 60 years after the death of Christ. Nung namatay si Kristo, after 60 years, doon nagsulat itong author ng Hebrews. So ito yung mga kapanahunan din ni Pablo. Kaya marami nagsasabi, baka si Pablo yung nagsulat dito. Pero hindi. No? Wala sinabi na si Pablo ang nagsulat dito. So ito, nagsusulat siya 60 years after the death of Christ sa mga taga-Hebre o yung mga Hudyo na na-convert into Christianity. Bakit niya sinusulatan yung mga Hudyo na na-convert into Christianity? Kasi yung mga Hudyo na ito, kapatid, yung mga Israelita na ito na nakatira sa Jerusalem, ay pinapatay araw-araw. Paano sila pinapatay? Alam niyo paano? Sinusunog po sila ng buhay at nilalagari sila ng kalahati ng kanilang katawan. Mula dito sa paa hanggang sa ulo, lalagarin sila, kapatid, kalahati. So the Christians, usually Jewish Christians, are persecuted noong mga panahon na ito. Pinapatay sila. At marami sa mga Kristiyano na ito, ng mga Hudyo, na nais bumalik doon sa dati nilang relihiyon, which is Judaism. Ano yan? Yung relihiyon ng mga pinakapunong pari noong unang panahon. Yung may templo, na may inaalay ng mga hayop, na may hari, ganyan. Yun yung gusto nilang balikan. Bakit? Kasi yung mga Hudyo na Judaism, ang kanilang relihiyon, hindi sila pinapatay. Pero yung mga Hudyo, Kristiyano, pinapatay sila. So itong mga Hudyong Kristiyano na ito, nais nilang bumalik sa dati nilang kinagis ng religion, which is Judaism. Pero mayroong sinabi itong Book of Hebrews sa kanila na nagpabulat sa kanilang mga mata. So ano yung makikita natin dyan? Marami sa mga sinaunang Kristiyano na mga Hudyo ay nawawalan ng pag-asa. Kasi ano may pangako sa kanila ng ating mahal na Panginoon Yesu Cristo? Babalikan sila kailan? Agad-agad, di ba? Sabi ng ating mahal na Panginoon Yesu Cristo, I will come back soon. Malapit na ang pagbalik ko, sabi ng Panginoon. So itong mga Hudyong Kristiyano na ito ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pero hindi siya bumabalik. For 60 years, naghihintay sila ng may pagtitiis, pero hindi pa rin siya bumabalik. Pinapatay na nga sila, pero hindi pa rin bumabalik ang ating mahal na Panginoong Yesu Cristo. Nawawalan na sila ng pananampalataya. Nawawalan na sila ng gana. Nawawalan na sila ng pag-asa. Kaya kung babasahin yung Book of Hebrews, it is more of faith. Pananampalataya ng mga sinaunang mga Hudyo, like sina Moises, sina Abraham, sina Enoch. No? Yung mga pananampalatayang yan ang siyang magpapatibay sa inyo. Ito sinasabi ng Book of Hebrews. So marami sa kanila ang nawawalan ng pag-asa. Marami sa kanila ang nais bumalik na sa relihiyong pagkapari ng Israel, that is Judaism, no? Kasi kapag bumalik kami sa relihiyon na yun, hindi na kami papatayin. Yun yung gusto nilang balikan. Ngunit ang manunulat ng aklat ng Hebreo ay nagpaalala sa mga Hudyo na ito. Sa mga Hudyong Kristiyano na ito. Ano yung paalala? Na ang pag-asa ng mga Hudyo ay si Kristo. Si Kristo lamang. Siya ay karapat-dapat na ituring ng Panginoon kahit mahirap. Kahit sa mga panahon na ito, kapatid, there is a fruit of thought. Magtataka kayo, bakit kayo pinapersecute ng mundong ito? No, nahihirapan kayo, may mga pagsubok, may mga suliranin sa inyong buhay. Ito yung kasangkapan ng pagiging Kristiyano. Kahit ng mga sinaunang Kristiyano, kapatid, pinagdadaanan nila ito. Mas mahirap pa nga noon pinapatay talaga sila sa kanilang pagka-Kristiyano. Ngayon tayo'y malaya na sumasamba sa Panginoon. Meron pa rin tayong mga pagsubok, mga suliranin, mga problema, mga kahirapan na dinadanas sapagkat ito yung kasangkapan ng pagiging Kristiyano. At kung kayo nung ihina ngayong umaga na ito, kapatid, nais ko na palakasin ko kayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Tulad ng pagpapalakas ng author ng Hebrews
sa mga Hudyo na nawawalan na ng pag-asa, mga pinapatay dahil sila yung mga Hudyo na mga Kristiyano. At isa sa mga nagpalakas sa mga Hudyo na ito, sa mga taga-Hebreo, ay ang katotohanan nito. Isang paalala sa kanila na ang pagka-Diyos ng anak na si Jesucristo, siya ang tanging pag-asa natin. Ito ang sinasabi ng Book of Hebrews. Alam niyo ba? Yung sinasabi ninyong anak, yung sinasabi ninyong anak ng tao, na anak ng Diyos, siya ay Diyos. Hindi lamang ang Ama, hindi lamang ang Espiritu Santo, pati ang anak na tinatawag ninyong anak ng tao ay Diyos. Ito yung sinasabi ng Book of Hebrews, at tingnan natin ngayong umaga na ito sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Let's open our Bible to the Book of Hebrews, chapter 1, verse 1 to 14. This is expositional, kapatid. So, samahan niyo ako sa aking pagbabasa, verse per verse, tapos pusisiin natin ang mabuti. Verse 1. Noong unang panahon, again, kanino kasi ito sinusulat sa mga Hudyo. And ng mga Hudyo, mahilig silang magsulat ng ganyan. Noong mga unang panahon, in the ancient of times, in the beginning, yan. Napabalik na yung mga yan. So dito, ang manunulat ng Book of Hebrews ay sumusulat sa mga Hudyo. Mga Hudyo, alam niyo ba noong unang panahon? So ito yung sinabi niya, noong unang panahon, ang Diyos, which is Yahweh, ay nagsalita sa ating mga ninuno. Sino yung mga ninuno ng mga Hudyo? Pabalita natin yan. Si Abraham. Sino yung anak ni Abraham? Isaac. Kasi sino yung anak ni Isaac? Jacob. Diba? Lagi na sinasabi yan. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The three major patriarchs of the Judaic faith. No? Itong tatlong patriarcha na ito ay mga ninuno ng mga Hudyo. So, sasabi dito ng Book of Hebrews, noong unang panahon, ang Diyos, si Yahweh, ay nagsalita. O nagsalita talaga siya, nagpakayag siya sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ano yung mga yan? Minsan ang Diyos ay magpapakita na siya ay parang mukhang tao. Minsan ang Diyos ay magpapakita na siya ay parang punong kahoy na nasusunog or the burning bush. Minsan ng Diyos ay magpapakita na parang mukha siyang anghel. Minsan ng Diyos ay magpapakita at magsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Itong iba't ibang paraan na ito ay ginagawa ng Diyos noong unang panahon upang may patunayan siya ngayong mga oras na ito. Ito yung gusto sabihin ng Book of Hebrews. Noong unang panahon, ng Diyos ay nagsalita sa atin sa mga ninuno ng iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan. At ito ay sa pamamagitan ng mga propeta. Sino mga propeta na yan? Pwede itong tao, pwede itong anghel, at pwede ding Diyos na nakikita. No? As we explore sa Old Testament. Mga propeta ay hindi lamang po tao. Take note. The prophet, meaning ang propeta ay isang kasangkapan ng Diyos na ginamit bilang kanyang bibig or mouthpiece. The prophet in its origins means mouthpiece. Kapag ang propeta na ito ay nagsasalita, ang demonya po na magsalita ng Ginong Matsugeng Banwa. Apili nga manuan ng pilingan. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang katotohanan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, this is the case. Sa verse 2, subalit, sa mga huling araw, this is the completion of everything. Ibig sabihin ito, sa mga huling araw, kuming Alpha at Omega, nasa Omega na tayo sa mga huling araw na ito, ay nagsalita din ang Diyos. Ngunit ito'y hindi sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng mga propeta, kundi ito'y sa pamamagitan ng kanyang anak. No? Again, makita mo dyan sa Book of Hebrews that the word son or anak is capital S, meaning this is a title given only to the one who is rightful to be called the Son. Sino po yan? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo.
na ang anak na ito na kanyang itinalagang tagapagmana ng ano? Ng lahat ng bagay. No? This is again mirroring the title of Jesus Christ, which is the Son of Man, to be given all power, authority, and all enemies will be put under His feet. Diba? Yun yung sinasabi ng Psalms 110. Na sa pamamagitan din niya, sa pamamagitan din ng anak, ginawa ang sanlibutan. If you're going to put this, kapatid, in a Jewish perspective, when you say ginawa o tinatawag ang sanlibutan, this pertains to what? Creation. Very good. O yung paglikha ng Diyos sa mga tao, sa lupa, sa mga hayop. At sinasabi dito na ang anak daw ay nandoon. Noong mga panahong nililikha ang langit, the heavens, and the earth, and all the planets, the universe itself, the Son was there. It was not just the Father, it was not just the Holy Spirit, but Elohim was there. In fact, Genesis chapter 1 says, in the beginning, God, yung God, the translation of God there in Hebrew is Elohim. No? In fact, kung i-Englishan mo yun, Gods. Pero Elohim was put into a singular form. Meaning God of His essence is but one God. No? Sa pamamagitan ng anak, nalikha ang sanlibutan. Sabi pa niya sa mga Hudyo, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Noong unang naiintindihan ito ng mga Hudyo, tayo kasi hindi natin ito naiintindihan dahil wala tayong Jewish traditions. Pero yung mga Hudyo, pag sinabing kaningningan o kaluwalhatian ng Diyos, ito ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng Diyos na hindi nila pwedeng makita. Bakit? Kapag nakita nila ang kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos, sila ay mamamatay. Alam nila ito. No? Pag nakita nila ang kaningningan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, sila ay mamamatay. Kaya nga kapag napapakita ang Diyos noong panahon ni Moises, sasabi ng Diyos, magtago ka. Hindi mo pwedeng makita. Kasi mamamatay si Moises. Pero, ito sinabi ng Book of Hebrews, siya ang anak, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa Kanya. At tunay, tingnan mo dyan, at tunay na larawan ng Kanyang likas or the nature of God Himself. Ang kalikasan ng Diyos, ang pagka-Diyos ng Diyos, si Yesu Cristo, ang anak, ang siyang larawang ito. Pag sinabing larawan, kapatid, what does it mean? Nakita niyo po ba yung mga yan? Yung mga framed images na yan, mga larawang yan? Nakikita po ba ninyo? Nakikita po ba yung mga frames na yan? Ganyan, kapatid. Nakita ang imahe, ang kaluwalhatian ng Diyos. Kanino? Kay Kristo. Sa anak na hindi nila pwedeng makita. Bagkus pag nakita nila ito, sila ay mamamatay. Pero ang nakita nila sa Panginoon ay ang kaningningan ng kaluwalhatian, ang larawan ng Diyos na hindi nila makita kay Kristo. Ang nakita nila ang kalikasan ng Diyos. This is a culmination of everything. Noong unang panahon, di ba? Sabi mo nga, noong unang panahon, ang Diyos ay napapahayag sa mga propeta. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Kasi hindi pwedeng bumaba ang Diyos dito at mabubuhay tayong lahat. Ngunit sa mga araw na ito, ipinahayag niya ang kanyang kaluwalhatian, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, kundi sa kanyang tanging at bugtong na anak na si Yesu Cristo, na siyang pinakalarawan ng Diyos na hindi natin makita. In fact, sinabi ito ni Pablo, kapatid, that our Lord Jesus Christ is the image of God that we cannot see. Siya ay imahe ng Diyos na hindi natin makita. Diba? Sabi pa nga ni Thomas, no, sa John chapter 14, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama, sabi niya. Kasi nais sila makita ang Ama na hindi sila mamamatay. Sabi ng Panginoon, Thomas,
Kung nakita mo na ako, then you saw the nature of God Himself. Ang sabi niya, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba ako nakikita? Ako ito. If you want to see God Himself, I am the embodiment, the image of God. Ang sabi niya, no? Ako ang Diyos na nakikita. At dito, makikita ko dito na sabi ng mga Hebrews, pinaalala sa mga Hudyo, na ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang anak. Huwag yung kakalimutan yun, at the title itself, ng verse 2. Ang kalingdingan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likasan. Tunay na larawan ng kalikasan ng Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. At kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita. Pag sinabing inaalalayan, kapatid, this is the power of God to control and to preserve everything. Ibig sabihin ng Diyos ay may control sa lahat ng bagay, inaalalayan ang lahat ng bagay, at itong pag-aalalay ng Diyos ito sa pamamagitan ng mga kapangyarihan, mga kamay, ay inattribute kanino? Sa anak na si Yesu Kristo. Pinalalahanan itong mga Hudyo na ito, alam niyo ba na yung mga circumstances niyo sa buhay, yung mga paghihirap niyo sa buhay, inaalalayan kayo ng anak na si Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya minsan kapag tayo nahihirapan, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, ano yung una nating lalapitan? Ang mga salita ng Diyos. There's a reason why the Bible is called the Bible itself. Meaning dapat ang Biblia ay lagi mong kasama, ang lagi mong kasandigan, ang lagi mong katabi sa tuwing ikaw ay nahihirapan ng mga salita ng Diyos. Sapagat sa pamamagitan ng mga salita, tayo ay inaalalayan ng Panginoong Jesucristo. 4. Nang magawa niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Ano daw ginawa ng Ama sa langit? Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Is this mirroring Son of Man? Yes. No? Hindi tayo nawawala doon sa concept na yun ng Christology. Lagi nandun yun. There is the Son of Man seated at the right hand. At gumagawa daw ito ng ating mahal na Panginoon Kristo na kanyang malinis na kasalanan ng mga tao, meaning nagawa niya yung kalooban ng Ama sa langit. Ang reward niya ay magkaroon siya ng equal authority sa Diyos, which is seated at the right hand. 4. Palibasa ay naging higit. Dito natin kinuha yung title natin pag-aaralan. Palibasa ay naging higit na mataas kaysa mga anghel. Let's pause here. Sino ba yung mga anghel, kapatid? Ang mga anghel, in theory, are the messengers of God. Sa Old Testament, they are called the sons of God. No? Hindi lang po tayo ang tinawag na sons of God. Kahit yung mga anghel ay tinawag na mga sons of God. Again, when you say son, this is not in reference to a biological feature noong unang panahon. Hindi yung like, mayroong kang lalaki, may babae, may pinanganak na lalaki, that's called the son. No. When you say you are son, or a son of someone, it means you are what? Ang talasunod, the obedient one, ang tagapaglingkod na may pagsunod sa mga utos. Ang tawag dyan ay son. At ngayon, yung mga anghel, nung unang panahon ay tawag sa kanila yung mga sons of God, sapagkat sila yung mga talasunod ng Diyos. No? Sila ay nililingkod at sumusunod sa Diyos. Meaning itong mga anghel nito ay may katungkulan. At ang mga anghel nito ay mas mataas kaysa sa mga tao. Kaya ngayong mga Hudyo, kung nilang silang mga anghel, ano yung normal nilang response? Kasi alam nila, sila yung mga mataas na mga nilalang. Ano ginagawa nila? Sila ay lumulod sa kanila. Sinasamba nila yung mga anghel. No, kasi kapag nakikita nila itong mga anghel na ito, they feel the majesty of these angels, no? Na para bagang sinasamba sila. Kaya si Lucifer, kapatid, which is the devil himself, kaya siya may kakayahan na pasambahin niya tayo kasi mas mataas siya kaysa sa atin. He has the power to coerce you to worship Him. Kahit ang ating mahal na Panginoon Kristo, nung sinabi niya sa ating mahal na Panginoon Kristo, sambahin mo lang ako, sabi niya. Diba? Ang demonyo kaya niya gawin, kasi demonyo ay isang anghel. Yung mga anghel ito ay mga pangyarihang mga nilalang.
Pero ano yung sinabi ng Book of Hebrews? So, yung mga Hudyo, kapatid, idol na idol nila yung mga to. Actually, bawal sila maging mag-idol sa mga anghel na ito kasi bawal idol ang isa kanila. Pero sa kanila, every time na makikita nila ito, mga anghel na ito, hindi nila maiwasan na sambahin yung mga anghel na ito. Sapagkat ang mga anghel ay napakadakilang mga nilalang na may karapatan kakayahan na makasama ang Diyos na hindi sila namamatay. Diba? Naalala niyo sa Isaiah chapter 6, mayroong mga anghel doon na may 6 na pakpak. Remember that? Lumilipad sila sa piling at presensya ng kabanalan ng Diyos. At sa tuwing sila ay lumilipad doon sa presensya at kabanalan ng Diyos, napapakanta sila, ang kinakanta nila, Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. No? Nung ginagawa nila yun, lumilipad sila at nakatakip pa kanilang mga mukha at nakatakip pa kanilang mga paa. Signifying na kahit ang mga anghel na mga transcendent beings, sila yung mas higit kaysa sa atin, ay natatakot sa kabanalan ng Diyos at pwede silang mamatay dahil dito. At sabi dito, kapatid sa Book of Hebrews, chapter 1, verse 4, sabi niya, palibhasa, sabi sa mga Hudyo, alam niyo ba yung mga anghel na kinatatakutan ninyo? Itong anak na ito ay higit na mataas kaysa sa mga anghel. Palibhasa, anong meron daw sa anak na ito na wala sa mga anghel? Nagmana siya ng higit na marilang na pangalan kaysa sa kanila. That the Son was given the name above every names. What is that? Philippians chapter 2. This is the Carmen Christi. Sabi niya, though He is God, siya ay Diyos, at kapantay niya ang Diyos, hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan, ito yung kanyang binitawan, ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Siya ay nagkatawang alipin, nagkatawang tao, at dahil dito, pinunan niya, ginawa niya ang tungkulin ang kalooban, he became the obedient Son of the Father. At dahil doon, He was exalted and He was given the name above every name. Sabi ko, di ba? So that every knee shall bow, sabi niya sa Ephesians chapter 2, and every tongue shall confess. What is this name? That Jesus Christ, the name Himself, Yeshua, Jesus, Jesus, is what? Lord or Adonai. It is the name of God Himself. The title of God was not given to an angel, but it was given to the Son, which is our Lord Jesus Christ. Palibhasa, sabi dito, nagmana siya ng higit na marilag na pangalan. Ibinigay sa Kanya ang pangalang Lord Adonai, which is only given to God Himself. 5. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman? Sino daw? Ito yung argument ng author ng Hebrews. No? Kanino ba sa mga anghel ng Diyos ang sinabi niya ito sa kanila? Ikaw ay aking anak. Sabi ba niya sa mga anghel na yan? Ako ngayon ay naging iyong ama. If you're going to look that in the original context, kapatid, kasi sa mga old translations, that is the capital S-O-N and capital F-A-T-H-E-R. No? Pero sa mga newer translations, ginawa nilang title, ikaw ay aking anak, at ako ngayon ay naging iyong ama. Sino daw sa mga anghel ang ginawang ganyan ng ama sa langit? Wala. Naalala niyo na nabautismuhan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo? Diba? Ang sabi sa Luke chapter 1, sabi ng anghel kay Mary, Mary, yung anak mo ay bibisitahin ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ay pupunta sa iyo. Sabi niya. O nung rebirth ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, nung kanyang bautismo, alam niyo ba kung sino pumunta noon? The same Holy Spirit in the form of what? In the form of a dove. No? The same Holy Spirit. And may nagsalita sa taas. Ano sinabi niya? This is my Son, to whom I am well pleased. The obedient one, my Son, that will be obedient until the day He will die. This is Him, sabi niya. Sino sa mga anghel ang sinabihan ng ganyan? Ang sabi ng Book of Hebrews.
Wala. No? At muli, sino sa mga anghel na ito, sinabi na ganito, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sino ang nagsabi sa mga yan? Wala. So kahit ang mga anghel, kahit sino pang nilalang, was never called the Son o ang anak, kundi tanging ang bugtong na anak na si Jesucristo lamang. This is very important as the book of Hebrews put in trail that this is all centered to the Son Himself, okay? Not the Father, not the Spirit, but to the Son Himself, okay? So we are here, sino sa mga anghel o nilikha ang sinabihan na sila'y kanyang magiging anak at siya'y kanyang magiging ama? Wala. Diba? At sa verse 6, at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig. Sino yung panganay? Who is the eldest? The Son Himself, our Lord Jesus Christ. Diba? He was called the eldest. Again, why? Upang sa pamamagitan ng eldest ay pinakamatanda. Alam mo na parang kapatid, kapag may tatay, tapos mayroong panganay, ang panganay ang magiging tagapagmana ng kanyang ari-arian, ng lahat. And our Lord Jesus Christ is painted as the eldest, meaning the one who will be seated at the right hand of God Himself. No? At itong panganay daw na ito ay dinala sa daigdig. At sinasabi niya, inutusan ng Ama ang lahat ng mga anghel nung ang anak ay pumunta, ang panganay ay pumunta sa daigdig. Ano yung utos daw ng Ama sa mga anghel? Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Is this biblical? Yes. Even the demons themselves that were previously angels, nakikilala nila itong anak na si Yesu Cristo. Naalala niyo yung kwento na mayroong demon-possessed, itong demonyo na ito, nakikilala niya itong si Cristo. Sapagkat ang mga anghel ay nilutusan upang sambahin ang Panginoong Yesu Cristo, sambahin ang anak. Tungkol sa mga anghel, sabi pa ng Book of Hebrews, ay sinabi niya, ginagawa niya mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Kaya nga, sa makita mo sa Ephesians chapter 2, the devil himself was called what? The prince of the air. Meaning the devil himself is also the angel. No? Sila yung nasa hangin at puno sila ng nagniningas na apoy. Meaning the holiness is in them as well. These are the angels. Ngunit, verse 8, tungkol naman sa anak, nandun naman yung word yan, the Son, tungkol naman sa anak, ito daw ang sinabi ng Diyos na nasa langit. Ang trono, ang iyong trono, sabi niya sa anak, ha? Which is ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang iyong trono, O Diyos, tinawagan ng Ama ang anak na Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Where will we see that? Psalms 110. Psalms 110. The Lord said to my Lord, ang sabi ni David, umulan na naman ng pagpapalat, sit at the right hand. At dito sinabi na naman, the Lord said to the Lord, ang iyong trono, O Diyos. This is confirming that Adonai is God, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran, ang sentro ng iyong kaharian. That is Psalms 110. Again, quoting Psalms 110. In fact, Psalms 110, kapatid, is the most quoted Old Testament verse sa New Testament. Lagi na lang kinukuha yan. Lagi kinukuha ng ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. 9. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan ng kasamaan, meaning that this Son has a sense of justice. No? Kaya ang Diyos, sabi niya, ang Diyos mo, sabi niya, which is, again, the Son also has the Father, and He is also God. He called Himself God. Kaya ano nga ating mahal na Panginoon Yesu Cristo, nandito siya sa lupa, tinatawagan niya yung Father as God Himself. Ay binuhusan ka ng langis
ng kagalagang higit pa sa iyong mga kasamaan. Sino yung mga yan? Higit pa daw kaysa sa mga anghel. He became anointed that is more than the angels. The anointed one, the Christ, the Son of Man, the Messiah, the one who is more than the angels themselves. At, sabi pa ng Book of Hebrews, at, meron pa, ikaw, Panginoon, sabi daw ng Diyos, sa ating mahal na Panginoon Kristo, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa, ibig sabihin, nandun ang ating mahal na Panginoon Kristo, ang anak. Again, who is the topic here? The Son. Sabi niya, ikaw, Adonai, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa, meaning ang ating mahal na Panginoon Kristo, the Son Himself, was there during creation, in the beginning, at ang mga langit ay mga gawa ng inyong mga kamay. No? The Son Himself was there during creation. No? 11. Siya'y mapaparang, subalit ikaw ay nananatili. Ang mga anghel ay mapaparang, mamamatay, lilipas, ngunit ikaw, sabi niya sa anak, ay mananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal sila iyong ilululon, at gaya ng damit sila ay mapapalitan. Ngunit, sabi niya, sa anak na si Jesucristo, ikaw ay ikaw pa rin. What is this attribute of God? A deity. What is a deity? Ang Diyos ay hindi nagbabago. In fact, kung babasahin yung Book of Hebrews, sasabihin niya, Jesus is yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Meaning, kahit nagkagawang tao siya, siya pa rin ay Diyos. Very good. No? That is the attribute of a deity. Kaya nauna tayo sa attributes para hindi po tayo nawawala kapag binabasa natin yung Book of Hebrews. So, sinabi dito ng author ng Hebrews, na sinabi daw ng Ama sa langit, na si Kristo ay si Kristo pa rin at hindi magwawakas ang kaniyang mga taon. Meaning, He is not just a deity, He is also eternity. Siya'y walang hanggan. Ang tao ba ay walang hanggan? Hindi. Ang tao ay may hanggan. Ang tao ay nagbabago. Ang tao ba ay tumatanda? Yes. Ngunit ito daw, anak, siya pa rin ay nanatiling Diyos at hindi siya namamatay. Siya ay walang hanggan. 13. Ngunit kanino sa mga anghel ang sinabi niya kailanman? Kanino daw sa mga anghel ang sinabi ng Diyos Ama na ito? Maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. What is that again? Psalms 1:10. Kanino daw sa mga anghel ang sinabihan ng gano'n? Wala. 14. Kaya nga sabi dito ng Book of Hebrews, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Mga anghel, mga nilikha, na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga nagmamana ng kaligtasan. Hindi ba yung mga anghel ay sinugod din ng Diyos? Ngunit sa lahat ng mga sinugod ng Diyos, may iisa na pinakatakila sa lahat. Sino daw yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, what is the conclusion? Siya ay naiiba sa mga anghel, siya ay mas higit kaysa sa mga anghel. Siya ay magpakailanman. He is eternal, siya ay Panginoon, at siya rin ay Hari. He is seated at the right hand. Ang anak ay Diyos. No? Kaya dapat patuloy na umasa sa Kanya. Kasi sabi ng Book of Hebrews, huwag kayong aalis kay Kristo, kayong mga Hudyo, huwag kayong aalis. Huwag kayong babalik sa dati ninyong kinagisnan. Huwag kayong aalis. Alam niyo ba si Kristo? Siya ang Diyos. Huwag kayong aalis. Kaya dapat, ang sabi niya, patuloy na umasa sa Kanya. Kahit mahirap at matagal, hindi siya nabibigo sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos kapag nangako ang Diyos, ito ay gagawin at gagawin ng Diyos. Hindi po ba? Because God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Kapag sinabi niya siya ay babalik. Itong mga Hudyo na ito nagsasawa na sa paghihintay sa Panginoon, sila ay namamatay, nawalan sila ng pag-asa, sinabihan sila ng Book of Hebrews, don't lose faith.
Don't lose your faith. No? Faith is what? Is expecting the things that you don't see. Expect Jesus to come. Ito yung sinasabi nila. Don't lose your faith. Jesus is God Himself. No? Kaya dapat patuloy na umasa sa Kanya. Ito yung sabi ng Book of Hebrews, kahit mahirap at matagal, hindi siya nabibigo sa kanyang mga pangako. Kapatid, hindi lamang ang Book of Hebrews nang sabi niya. Si Juan, sa kanyang Ebanghelyo, which is the Book of John, ay pinahayag ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Tingnan natin ito ng bilis. John chapter 1, verse 1 to 18. Sa simula, in the beginning, that is the same word in Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning was also used in John chapter 1. In the beginning, this pertains to, again, what is it? Creation. In the creation itself, ay ang salita. In the creation, in the beginning, in all of everything, time, space, matter, human beings, everything, there was the Word. The Word was there in the beginning. At ang salita ay kasama ng Diyos. The Word was there with God. The Logos, the Verbo, sa lumang translation ng Tagalog. Pero sa newer translation ng salita, ay kasama ng Diyos, meaning God was there and God spoke. The words of God, when He spoke, was Christ, the Son. Nung naglilika ang Diyos, ano yung ginagawa niya? Nagsasalita. Kasi siya, ang Diyos ay Espiritu, amen po ba? So nagsalita lang ang Diyos, sabi lang niya, let there be light. Doon sa pagsasalita niya, yung salita niya, yung word na yun, ano nangyari? And there was light. If there were no words during that time, may malilikha ba? Logic lang. Wala. And this same logic was applied in John chapter 1. Sa simula ay ang salita, ang Diyos ay nagsalita. At ang salita ay kasama ng Diyos, meaning this word is different from God who is speaking. At ang salita ay Diyos. No? It seems like parang may dalawang Diyos dito. No, there's only but one God. Diba? There's one God, but the Father, the Son, and the Spirit are one. No? They were there. Nandun sila. No? Hindi lang ito. Inulit pa Diyos sa verse 2. Sa simula, in the beginning, the Word was with God. No? Kasama siya ng Diyos. That is again, Philippians chapter 2. Kasama niya ang Diyos. Kakatay niya ang Diyos. Hebrews chapter 1. Kasama niya ang Diyos. Tinawagan siyang Diyos. No? 3. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa. This is again in reference kung hindi nagsalita ang Diyos noong unang panahon, noong beginning, noong creation, hindi magagawa. Hindi tayo malilikha. Amen? So the Son was there. Amen po ba? 4. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Meaning, if the Son was not there, there will be no life. But the Son was there, and there was life. And alala niyo ba kung anong ginawa natin mga Panginoon Espiritu when He became man Himself? He brought life to the dying people, to the dying sinners. He became the bread of what? Life. And He became life itself. John chapter 14, I am the way, the truth, and the life itself. No? Kung wala daw siya, walang buhay. Ito ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Ibig sabihin, kapatid, kahit gaano pa kadilim ang paligid, basta may makita ang isang ilaw, ang ilaw lagi ang magwawagi. Amen po ba? Naranasan niyo ba yung mag-brown out, ng todo black out? Wala kang makita, di ba? Pero mas hindi ka lang ng napakaliit na ilaw, makikita mo. Kahit yung mga bituin sa langit na napakaliit, basta madilim na madilim, makikita mo. So, kailanman, ang kadiliman, hindi niya mapupuksa ang ilaw. Ganon din na sinabi dito ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang salita ay ang ilaw at ang buhay. Mayroong isang tao na sinugo mula sa Diyos na pangalan ay Juan. Sino? John the Baptist. Kapatid, this na John the Beloved, na susunod ng fact na ito. Kasi sabi dito na mayroong itong tao na sinugo ang Diyos na ang pangalan ay Juan. Sino yan? Si John the Baptist. Si John the Baptist, kapatid, ang hero o yung ang bayani ng mga
ng mga Hudyo noong unang panahon. Siya ay bayani in the sense na maraming humahanga sa Kanya. Maraming sumusunod sa Kanya. Siya ang nagpasimula ng tinatawag natin bautismo, kapatid. Yung nilulubog ka sa tubig tapos inaahon ka ulit. Si John yung nagsimula niya. Kaya marami siya mga talasunod. Akala nila siya ang Messiah. Akala nila siya ang pinili ng Diyos. Pero ang sabi ni Juan, hindi. Mayroong isang tao sabi niya, sinugo mula sa Diyos na pangalan ni Juan. Siya ay dumating bilang saksi. Hindi siya dumating bilang Messiah. Hindi siya dumating bilang hari. Siya ay dumating bilang saksi. At ang trabaho ni John the Baptist, magpatotoo tungkol sa ilaw. Sino yung ilaw? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Upang sa pamamagitan daw ni John the Baptist, makilala ng kanyang mga talasunod itong ilaw na ito at manampalataya ang lahat ng kanyang mga talasunod sa ilaw na ito. Agnus Dei, remember that? Nung oras na naglalakad ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, siya ibabautismuhan. Ano yung sinabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God who will take away the sins of the world. Ano na bautismuhan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo? Nasaksihan ng kanyang kaluwalhatian. Lahat ng mga tao ng mga oras na yun ay sumampalataya kay Kristo. Si John ang ginamit ng Diyos upang marami ang sumampalataya kay Kristo. No? Hindi siya ang ilaw, sabi ni John. Hindi si John the Baptist ang ilaw. Kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Si John the Baptist ang naging catalyst, ang naging Elijah ng Messiah. Kaya nang nakapako ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, sabi ng mga Hudyo, show me Elijah. Sabi nila. Kasi kailangan nandun si Elijah upang magampanan ng Messiah ang kanyang tungkulin. Hindi nila na si Elijah is not Christ. Kundi pinatay na nila. Sino? Si John the Baptist. He was the Elijah of the Lord Jesus Christ. He was the Elijah of the Messiah. Siya ang nagpatunay ng pagdating ng tunay na Messiah. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Again, nandiyan naman yung word na yan. Kung wala daw si Kristo, walang sanlibutan. So He was there during creation. Amen po ba? Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang kanyang mismong mga ginawa, mga nilikha, ay hindi siya nakilala. Hindi lang yun. Ito yung masakit. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan sa mga Hudyo, sa mga Israelita, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Well, subalit ang lahat na tumanggap sa kanya, na sumampalataya sa kanyang pangalan, dyan naman yung name na yan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Meaning, through Him, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pangalan sa ating lahat, sa pamamagitan ng Son of Man na ito, sa pamamagitan ng salitang ito, kung sasampalataya tayo sa Kanya, lahat ng sasampalataya sa Kanya, lahat ng mga nasa Kanya, those who are in Christ, will be given what? The privilege to be called the sons of God. Na hindi lamang ang mga anghel ngayon ang sons of God, pati na tayong mga anak ng Kristo ay magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. In the Jewish language, mabigat yan. For you to be the son of God is for you to be someone who is in relationship with God. No? At ito daw, tayo mga naging anak, hindi sa pamamagitan ng dugo. Ikaw ba'y Hudyo, ikaw ba'y Hentil? No. Anak ka ba ng Abraham, anak ka ba ng Isaac? No. Tayo ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman. Pinili ba natin si Kristo? No. Nagpabautis ba tayo sa sarili natin? Or kaya tayo ginawang anak? No. O sa kalooban ng tao, sabi ng Book of John. Kundi ito ay sa Diyos, sa Kanyang pagpipili sa mga gustong ibigay sa anak. This is also in John chapter 6. Mga pinili ng Ama
lahat ng mga pinili ng Ama ay ibibigay sa anak. Diba? Itong pagbibigay ng Ama sa anak, the drawing is the power of God by grace giving them to the Lord Jesus Christ. And 14. Paano natin nasasabi na this is talking to the Lord Jesus Christ? At naging tao. Sino? Ang salita. At tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Same language sa Hebrews chapter 1. Siya ang kalingningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Same language Paul said that he is the image of the God that we cannot see. And same language that John says that siya ang anak, ang salita, the same person, ang anak, ang salita, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, ay nagkatawang tao at tumahan kasama natin. Siya ay tao, nakikita natin siya, at nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na dati hindi natin makita. Kasi namamatay sila. Ang kaluwalhatian, gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, siya yung aking sinasabi, sabi ni John the Baptist, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya nauna sa akin. That is what, in the reference to what? Before Abraham was, I am, sabi ng Panginoon. Bago pang lahat ng mga yan, I was there. I am Yahweh. I was there. During creation, I was there. And this was also said and testified by John the Baptist. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng grace upon grace. Dahil sa salitang ng katawang tao na ito, tumanggap tayo ng biyaya kasi doon sinagdat pa ng ibang biyaya. Sa ibang translation of it, that is grace overflowing. Biyayang umaapaw. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, meaning the law was given through Moses, and we're going to talk about that once we go through the Union Street Plex, yung three offices na ating mahal na Panginoon sa Kristo. Biyaya at katotohanan ay dumating naman sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. This again. Why? Kasi lahat naman nakakita sa kaluwalhatian ng Diyos ay namamatay. Sinabi din ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa John chapter 6, walang nakakita sa Ama maliban sa nanggaling sa Ama. Siya lang ang nakakita sa Ama. Kasi kung sino may nakakita sa Ama, sila ay. So sinabi dito daw, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ngunit mayroong nakakita na isa na hindi siya namatay. Ang anak na si Yesu Kristo na nasa kandungan ng Ama. Sa ibang translation, the bosom of the Father. The one who is seated on the lap of the Father. Hindi po wala kung sinapupunan. Sa lumang translation kasi, nasa sinapupunan ng Ama. That is again, metaphorical. That He who is seated at the right hand. Okay. Ngayon, intindihan na natin. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Nakilala natin ang Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. John chapter 14, sabi ni Thomas, pakita mo sa akin ang Ama. Hindi mo ba ako nakikita? Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Siya ang nagpakilala sa Diyos na hindi natin nakikita. Ang kaluwalhatian ng Diyos na ating nakikita ay ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na nakikita at nakakausap ni Abraham, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na nakipagpuno kay Jacob, nakipag-wrestle ang Diyos kay Jacob at tatalo ang Diyos. Ang Diyos na nakipag-wrestle na yun? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. He was there. Kahit kay Melchizedek, He was there. Panahon ni Abraham. Ang Diyos na nakipag-usap, na nakita ni Moises bilang nagliliyab ng puno kahoy. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. He was there. Ang hari na nakupo sa trono na nakita ni Isaiah, na hindi namatay si Isaiah na nakita niya itong hari na ito. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. He was there. Ang salita na nagkatawag tao upang gampanan ng kalooban ng Ama to become the obedient Son until the day He dies. Sino yan?
ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ang Diyos na nakita ng lahat, ang kaluwalhatian ng Ama ay nakita sa Kanya. Ang Diyos na nakilalang anak ng tao at anak ng Diyos. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. So I want to end this deity of Christ in one simple truth. Ang anak, the Son, the title given only to the Lord Jesus Christ, which is Adonai, ay Diyos. Amen po ba? The Lord is God Himself. Let's pray. Ama, maraming salamat sa napakagandang katotohanan na ipinahayag sa amin na hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat alam namin na ang aming Panginoon ay Diyos at siya ay may control sa lahat ng bagay, nabili sa kanyang kapahalanan sa lahat ng bagay, may control siya ang humahawak lahat sa mga bagay, siya ang nagpa-preserve ng aming pananampalataya at siya rin ang namumuno at naghahari sa amin ngayong umaga na ito. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw maghari sa bawat isa na narito. Hayaan mo na ikaw maging Panginoon sa bawat isa na narito. At kami magkaroon ng puso na willing sumunod sa bawat utos at sa bawat salita na iyong pinapahayag sa bawat isa na narito. Lahat ng sa dalangin sa pagkakayang pangalan ni Jesus.